Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito na naman ay tungkol sa China. Bakit nga ba hindi mananalo ang China? Kapag itinuloy nila ang sinasabing pag-atake sa Taiwan, kasama na ang Japan at kasama na rin dyan ang Pilipinas, dahil nga tayo yung nasa first island chain na sinasabi. Bakit nga ba hindi mananalo ang China kahit na napakaraming barkong pandigma at napakaraming sundalo ang China? Well, dito sa video ni Sir Ian Class ay atin ito malalaman. Kaya ito, panoorin natin ang video bago tayo magbigay ng reaksyon. Ang digmaan ay hindi natatapos sa paglapag ng mga sundalo. Bagkus, doon pa lamang magsisimula ang tunay na mga problema. Kinakailangang tuloy-tuloy ang supply ng fuel, bala, pagkain, spare parts, kagamitan, gamot at medical supply sa daan-daang libong sundalong Chinese sa Taiwan. Idagdag mo pa dyan ang paglikas ng mga sugatang sundalo at ang pagpapakain at pag-aalaga ng mga sibilyan na iyong mahuhuli. Lahat ng supply na ito ay kinakailangang magmula sa mainland China at tumawid ng dagat, araw-araw, linggo-linggo, habang may kalaban ka sa area at dagat. Okay, so Dahil sa kakulangan ng alright, so ito yung nangyayari sa Ukraine na bakit umabot ng 3 taon na yata ang giyera sa Ukraine versus Russia. Yun ay konektado lang yun ha. Mass of land lang yun, lupa lang yun. At walang kaproblema-problema sa pagtawid. Mabilis ang pagtawid ng mga sasakyang panglupa ng Russia papuntang Ukraine. Pero bakit ganon na hindi pa rin makakapasok ang Russia kahit hindi lumalangoy yung mga sundalo, di ba? Dito sa China ay meron yatang 200 nautical miles ang layo ng Taiwan to China. Tatawid ng dagat ang hukbong Chinese. Kaya nga gumawa sila ng napakaraming mga battleships, mga barko, kasi alam ng China na ang digmaan ay nasa karagatan. Ngayon meron kasing oras yan bago sila makarating doon ay halos kalahating araw yan na biyahe kasi mabibigat yung mga barko na pandigma, may mga karga yan. Kaya mabigat, medyo mabagal siya. Hindi siya kagaya ng speedboat na mabilis. Ngayon dahil nga merong distansya at dagat yan, sa dagat pa lamang ay mahirapan na ang China dahil meron ding submarino ang Taiwan. At meron ding submarino ang Japan na magprotekta sa Taiwan at meron ding submarino ang US Navy Forces na magprotekta din sa Taiwan. Kaya diyan pa lamang sa submarino ay marami nang lulubog na barko ng China, di ba? Ngayon ang Taiwan ay bumili kasi yan ng napakaraming sea drones at sea mines. Yung sea mines, yung mga bomba na kapag nabundol ng barko ay sasabog ang barko. Maraming ganun ang Taiwan. Doon nag-concentrate ang Taiwan sa tinatawag na sea drones at submarino. Hindi lang sinasabi yan ng Taiwan na marami kaming sea drones at marami kaming submarino. Pero yan ang katotohanan kasi alam ng Taiwan ang labanan Kaya kahit David and Goliath na labanan, natalo pa rin ang higante ng isang bata na si David, di ba? Okay, so maraming dahilan dito kung bakit matatalo ang China. Patuloy natin na panoorin ang video courtesy sa atin ng Sir Ian Class YouTube channel. China ng supply ship, isa itong malaking bangungot. Isang supply ship lamang ang mapalubog. Tiyak na libu-libong sundalo ang mawawala ng bala, gasolina o pagkain. Kapag nangyari ito, mas malaki pa ang tsansa na mamatay sa gutom ang iyong mga sundalo kaysa tamaan sila ng bala. Para naman sa enerhiya, humigit kumulang 90% ng langis ng China ay imported at karamihan dito ay nagmumula sa Middle East na nagdaraan sa mga pangunahing silin at choke points na kontrolado o naiimpluwensyahan ng kanilang kanibal na bansa. So dito sa dalawang aspeto, ang tinatawag na transport ship ay dalawa lang pala ang transport ship ng China, yung malaking barko na maghahatid sundo ng
sundalo at magpadala ng mga supplies. Bakit naman niliitan nila? Hindi na ba kakain ng kanilang mga sundalo? Paano kung yung mga sundalo nila ay 2 araw na doon sa karagatan? Di ba? At naubusan na ng pagkain. Ang supply ship nila ay 2 lang eh. Kung tamaan yung isang supply ship, wala na. Gagawa na naman sila, abutin pa yan ng taon. Di ba kasi iniisip kasi ng China na isang iglap lang, sabi ng China ay 6 na oras lang daw eh. Maagaw na nila ang Taiwan. Napaka walang utak, no? Hindi nila iniisip na nandyan ang Amerika, nandyan ang Japan, nandito ang Pilipinas, at ang Australia ay nakatingin lamang. Di ba? Tsaka NATO. Nako. At pangalawang aspeto na hindi sila mananalo ay dahil sa ang langis. Wala silang sariling supply ng langis eh. Sila umaangkat sa ibang bansa. Ang mga ruta na bibilhan ng langis ay ang mga bansa na yan ay kapanalig ng Amerika. Kaya hindi makakalusot yung kanilang mga oil tanker. Kapag natuloy ang gera, maubusan talaga sila ng gasolina, ng gas para sa kanilang mga barko at eroplano. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ni Sir Ian Class. Ang Estados Unidos. Ibig sabihin, habang tumatagal ang digmaan sa Taiwan, mas nalalantad ang China sa panganib ng supply disruption. Hindi lamang sa kanilang puwersa sa battlefield, kundi sa buong ekonomiya ng bansa. Sa madaling sabi, ang Taiwanese invasion ay hindi lamang usaping palakasan ng militar, kundi isang logistics and economic endurance test. At kapag pumalya ang kanilang supply line, ang buong operasyon ay guguho. Pero kung ganito ka-hassle ang pagsakop sa Taiwan, bakit inaasam pa rin bakit ito nga ba? ng China? Ito ay may paliliwanag sa phenomenon na kung tawagin ay superpower prisoner dilemma. Superpower prisoner dilemma. Well, hindi ito si Leila de Lima. Ito yung problema ng mga superpower na katulad ng China at Amerika. Pero ang Amerika ay undisputed, talagang superpower yan. Ang China ay gustong maging superpower. Ngayon ang dilema ng China, the superpower dilemma, ay gusto ng China na ipakita sa buong mundo na sila talaga ang superpower. Kaya meron silang dilema. Meron silang hard-trying situation na ipapakita sa buong mundo na mananalo sila sa kanilang pagkipaglaban sa Taiwan or pag-agaw sa Taiwan. Ngayon kung hindi sila manalo ay napakalaki ng presyo. Sabi nga ni Sir Ian Glass, gugulong ang mga ulo ng mga leader sa China. Mauna dyan si Xi Jinping. Gugulong yung kanyang ulo na parang gulong, di ba? Mga kababayan. Kung ako, targetin ko yung mata niya na singkit eh. Ang prisoner dilemma, itong problema ng China kasi, kapag hindi nila naipakita sa buong mundo na talagang magaling sila at kung anong yung sinasabi nila ay totoo, wala nang maniniwala sa kanila. At kapag natalo sila ng Taiwan, ay automatic lahat ay magbagsakan sa kanila. Ekonomiya, glory, ang communism ay mapalitan yan ng demokrasi at kung ano-ano pa na magbago sa China at wala nang maniniwala diyan sa komunista at diyan sa kanilang mga leader na mga singkit na mata. Of course, singkit naman na mga mata yan, kalahi yan ng mga mongoloid eh. Kaya ito yung superpower prisoner dilemma ng China. Ang kanilang pagkikibaka na ma-maintain nila na sila ay superpower sa kanilang isip at panaginip. Panaginip lang. Kailan ba nagiging superpower yan? Nandyan pa ang Russia eh. Ang Amerika ay undisputed na yan. Talagang superpower yan. Ang nag-aagaw ng second runner-up, first runner-up pala, ang nag-aagawan dyan ay Russia at China. At ang Miss Universe ay Amerika, di ba? Mga kababayan, patuloy tayo sa video. Hindi may kakaila na ang China ay isang tunay na superpower. Kaya naman, mayroon itong national pride na kinakailangang ipaglaban. At sa usaping ito,
Ito ang pagbawi sa tinuturing nilang bahagi ng kanilang bansa na nagrebelyon, ang Taiwan. Gayunpaman, ang superpower prisoner dilemma ay naglagay sa mga pinuno ng China ng malaking suliranin. Kung hindi sila gagawa ng paraan para mabawi ang Taiwan, may kita sila bilang mahihinang leader. Pero kung susubukin nila itong kuhain gamit ang dahas, sa kanila mapupunta ang sisi ng pagpalpak. Ang palpak na Taiwan invasion ay magreresulta sa napakalaking pagbabago, hindi lamang sa militar ng China, kundi pati sa politika, ekonomiya at maging lipunang Chino. Okay, so yun nga ang prisoners dilemma ng China, na paano nila may pagkita sa mundo na totoo yung claim nila na superpower sila. Iba ka yung super pop girls, di ba? Yung mga malalaking ulo ng mga superpower pop girls, super pop girls, di ba? Kailan ba naging superpower ang China? Noong elementary ako, sa lugar namin naglalako lang yan ng mga pansit eh. Naglalako ng mga pansit canton, yumaman yung mga insik dahil sa pagbibenta ng mga sinilas, ng mga noodles, ng mga pansit. Ngayon na yumaman na ay ang laki-laki ng ulo. Bakit ba hindi sila magpatuloy lang sa negosyo? Diba? Diyan sila magaling sa paglalako ng mga pansit. Bakit tumigil sila? Siupaw pala yung iba. Paborito ng nanay ko, siupaw. Siumay, siupaw. Lahat ng mga luto ng inchik noon ay masarap. Diba? Kaya tinatangkilik ng Pilipino. Ngayon ang naging mayaman na sila, tingnan nyo kung anong nangyari. Diba? Makikita natin ang sama ng ugali. Bakit gusto pa nilang maghari? Yumaman na nga sila dahil sa pagbibinta, dahil sa negosyo. Ang inchik ay kilala sa pagnegosyo, hindi sa gira. Hindi kailanman nagiging warrior yung mga inchik. Isa movie lang yan, yung mga kungpo-kungpo. Sa movie lang yan. Sa totoo, hindi. Okay, kaya ito naman ang isang video clip courtesy ng Crocs Channel. Ito, panoorin natin. Ito yung pagbalik ng Japan sa militarism. Sabi ng China ay path of evil. Evil daw ang Japan dahil bumalik sa pagiging militaristic. Kasi noong World War II, sila yung hari ng Asia Ang Japan pagdating sa nagpupundo kasi ang Japan noon, ang Japan ang merong pinakamagaling na mga eroplano, yung Zero. Magaling yung mga kamikaze. Ang Japan din ang merong pinakamalaking barko, yung Yamato. Pinakamalaking kanyon, nandyan sa Japan. At halos kung wala ang Amerika noong World War II, ay nasakop na talaga ang buong Asia Pacific. Sino ba yung si Yamashita pala, yung may dala ng ginto dito. Lahat ng ginto ng Asia Pacific dinala sa Pilipinas at ginawang alkansya ang Pilipinas ng mga gold bars. Kaya nga yan yung content ko sa Surigao-san, ang paghahanap ng mga treasures sa kabundukan. Pakibisita na rin ang channel na yun, Surigao-san, san na is O-N. Ang content doon ay ang paghahanap namin ng mga Yamashita treasures or World War II treasures sa kabundukan. Kaya itong spokesman na si John Jacol, na Jacon ba yan o Jacol, na akala mo malaking tao, ang liit-liit na tao niyan. 5'2" lang yata ang height niyan Parang Ogie Alcacid lang yan. Ngayon magtapang-tapangan palaging nagsasalita ng masakit sa tainga. So ayaw nila na bumalik ang Japan sa pagiging militaristic. Ang Japan kasi ay pacified. Dahil sa nangyari sa giyera noong World War II, ay hindi sila hinayaan ng Amerika na magtayo ng kanilang military forces. Pero ngayon ay pinayagan na sila ng Amerika. Kahit nabibili sila ng kung anong klaseng bibilhin na panggera, okay na.
dahil nga sa threat ng China. Kung hindi lang ganyan katarantado ang China, mga kababayan, di ba? Kung hindi lang nagiging tarantula ang China, ay hindi sana mag-armas ang Japan. Kaya ito ngayon, grabe ang Japan. Pinakamalaking budget sa buong mundo ng pagbili ng gamit sa military ang Japan. Ang Japan lang sa entire Asia Pacific, tanging Japan lamang ang pwedeng kumontra sa China. Matagal na yan. Noon ay tumikluhod ang China sa Japan noong World War II. Pinagtutulungan ang Japan noon pero hindi nagapi. Tanging Amerika lamang ang gumapi sa Japan. Kaya kung China versus Japan, talo na ang China diyan. Tested na yan. Tested na yan ang World War II. Kaya undisputed ang Japan pagdating sa Asia Pacific. Undisputed talaga yan pagdating sa military. Kaya nga lang pacified sila yung pinagbawalan sila. Kaya ang China ay umusbong ang kanilang military dahil hindi nag-aarmas ang Japan ng kung ilang siglo. Ang digmaan ay hindi natatapos sa paglapag ng mga sundalo. Ang digmaan ay hindi natatapos sa paglapag ng mga sundalo. Bagkus, Okay, kaya ang Japan ngayon ay mayroon ng napakamodernong mga armas. Kasama dyan ang railgun, yung pinakamabilis na velocity na kanyon. At sila rin yung nakapag-develop ng perfect na laser beam or yung laser na armas. Ang Japan ang naka-perfect nito. Kaya lagot talaga ang China dyan, mga kababayan. Alright, anong masasabi niyo dito sa ating binigyan ng reaksyon na video? Pag-comment na lang sa ating comment section down below at sa aking mga masugid na taga-subaybay. Maraming salamat. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. At sa mga bagong bisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam, love, and peace. Not war.